Good day po mga ka-technician. So meron tayong gagawing dito, speaker. So long time no uploads tayo. Dahil medyo na busy ako sa trabaho. Pumasok kasi ako. So meron tayong to troubleshoot dito. Ayan. Kung naririnig nyo tong sound na yan, yun yung kanyang problema. Kahit naka-play na yung may USB na siya, tapos ganyan yung kanyang problema. So buksan natin. So ayan. Yun lang ko yung kanyang naging problema. Tapos try nating gawin, tignan yung kung ano yung naging sanhi. So ito. So ayan. Kung mapapansin nyo, meron na siyang hinang. Wala mga ginawa na to. So baka hindi rin nagawa ng paraan, or nagawa ng paraan tapos nasira ulit. Lalo tong IC na to. Pero at least buhay naman siya. Re-read pero ganun pa rin yung ingay. So dito ang ginawa ko dyan is tinanggal ko na tong ampli. So yun yung pala yung amplifier niya. So ulit na natin tanggalin para hindi na tayo mag troubleshoot. Kasi malaking possibility na yun yung sira. At yun nga, ay dyan ko nakita yung kanyang problema. Yan, audio amplifier yan guys. So yung kanyang audio. So mapapansin mo naman yan kasi may linya yan na papunta sa mga speaker. So yan, medyo mahirap tanggalin kaya nilagyan natin ng dyan ng LED. Kung meron kang hot air dyan, pwede, maganda-ganda. Para smooth lang yung pagkakatanggal natin. So yan, kung napanood nyo na po yung dati yung video, meron din akong ganito dati. Mas detalyado konti yun kaysa dito dahil yun ay unang video ko yan na pagkakabit ng amplifier. So doon mapapanood mo yung yung pinang connection. Dito kasi meron akong buong ampli dito. Ayan. Pero ipapakita ko pa rin yung kanyang connection para at least malaman mo or matutunan mo rin kung paano gumamit ng ganitong IC. Yan ay amplifier, yan yan stereo, pero yung gagawin natin is mono lang or isang speaker lang. Kaya right side lang kabila gamitin natin or left side yata yun. So ayan, nakakabit na yung socket ng speaker. So nakalagay siya sa right yata yun. So tingnan natin mamaya. Ayan, lagyan natin siya ng supply. Makita mo naman yan. Kung nga pala, nasa nasa Lazada yan. Meron tayo sa online yan na bibili. Search nyo lang amplifier na 5 volts. Yan, lalabas yan. Maraming yan. Iba-iba. So ayan, kung makapansin nyo, may 5 volts siyang nakalagay dyan, no? Then, yun, left pala. Left yung ating ginamit. Kaya left din yung input natin gagamitin. So maglalagay lang tayo ng wire dyan para sa kanyang input. Yan. So bali dyan yung input ng kanyang audio. Yan, sana malinaw yung dating sa inyo. Pero I think malinaw naman siya. So yan. Then ikakabit na natin dito sa may kanyang mainboard. So ayan yung ampli. Hanap na lang tayo ng kung magkaiba tayo ng design ng Bluetooth speaker. Hanap ka na lang ng komportable, mas okay na paglagyan, mas safe na paglagyan. So ang akin nilagay ko dito sa may memory card slot sa ibabaw. Pero make sure na yung ihinang mo dyan is yung ground, common ground lahat. So yung nilagyan ko ng LED na yan is common ground yan lahat. At least kapag ginawa natin yon, mas safe yung natin. And then sa board naman, dapat common ground din. Kung mapapansin yung kinuskusan ko dyan ng linya, parehas yan common ground. Ayan. Tapos dyan ko na lang lagyan ng ng bakal para yun yung ihinang ko sa may SD card. Memory card slot. So ayan, medyo pasensya na sa lighting ng natin.
ang video natin medyo hindi maganda yung quality, but sana maintindihan nyo o makita nyo ng maayos. So ayan, ihinang natin dyan. Dapat hindi siya ganong gumagalaw, kasi pag nag-vibrate yung speaker yan, baka ano siya, luluwag o malaglag siya. Dapat intact yung hinang natin, kasi hindi na siya ganong kadikit sa sa board eh. So dito make sure din na walang sasabit sa bukod sa negative or sa ground. Hanggat maaari pwede natin lagyan ng electrical tape or any insulator sa ilalim ng amplifier. So dito supply, madali mo naman lang ma-identify yung supply niya dito dahil doon lang sa may capacitor. So ayun ang ng ilaw natin. Madali lang mo lang mahanap yan sa may inductor na yan, yan sa may diode. So sa diode ko lang, tapos yung yung positive sa diode, tapos yung negative or yung ground is na common ground ko na lang sa may gitna ng IC. So ayan, testing na yung okay na, ilagay natin yung supply. Then ang next naman nating hanapin dyan is yung output ng audio papunta sa input ng amplifier. So the best thing na gagawin natin dyan, o gagawin mo kapag gumagawa ka ng ganyan, is make sure mo na tama na yung supply mo para hindi masira yung amplifier, kasi malakas yung battery natin, mga dry cell kasi yan, nanununog yan ng pyesa. Hindi siya basta nadi-discharge. Excuse. So yan, i-power on natin siya, lagyan natin siya ng kanyang USB or any your Bluetooth mo pagka ikaw nagkakan. So pag hinahawakan mo yan, yung input na yan, dapat meron siyang humming. So yan yung speaker natin kanina, yung una nating hininang. Wait lang, medyo na dito yung terminal, tumabingi. So ayan lang natin habang na-align yung speaker port. Then yan, lagyan natin siya ng USB para malaman natin kung meron na siya, para malaman natin yung output, kasi huwag lang tugtog kasi hindi natin malalaman, hindi natin makapa. So yan, yung na yan, yung puti na yun, yung hihanap-hanap lang natin sa sa terminal ng IC na tinanggal natin kanina, kung nakatandaan mo. So yan, kailangan natin lagyan ng sound. Yan, yung volume natin dito hindi ko masyadong dahil baka makapiright tayo sa tugtog, pero sana hindi naman. So dito hanapin na lang natin yung output. So madali lang yan, mahanap po yan agad. Ilan lang naman yung terminal niyan. So ayan, nahanap natin siya. At kailangan natin power off, then tanggalin natin yung battery para safe yung paghinang natin, para make sure na walang supply. So pang ilang pin siya? Pangatlo. Ayan, pangatlo. Ay, pangalawa pala. So hindi ko na masyadong malapitan yung kanyang terminal, pero pagka ikaw naghanap niya, mahanap mo rin yan, madali mo lang siyang makita. Yan. Make sure lang na maganda yung pagkakahinang para hindi siya mabaklas. Nadama yung ground. Ito. Kailangan natin ihinang. So ayan, testing ulit. So dito napansin ko na hindi ganun yung
terminal. Kaya yun yung sabi ko kanina, kailangan magandang hinang natin para hindi siya gumagalaw-galaw. So ayan, hinang na natin, then testing ulit. So ayan, yung mga kanyang output. So wala na yung ingay, okay na yung kanyang tunog. So ganun lamang po yung gagawa natin. So sana nasundan mo. At kung meron ka pang gusto mong matutunan yung pinakang ano niyan, o hindi mo nakuha, meron akong link dito na ilalagay sa description below para makita mo yung pinakang video natin sa ganyan. So fix na natin dito. So yun, salamat sa inyong panonood at sana may natutunan kayo sa video nito. At kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe at i-like na rin ang video na to para lagi kang manotify sa ating mga uploads na tutorial. So, salamat sa inyong panonood and God bless.